po. Mga kababayan, tumakas lang po ang mag-inang ito na magkahiwalay na biyahe. Ang kanyang anak na si Leandro Libeste ay pa Hong Kong at ito namang si Senator Loren Legarda ay pa Europe. Noong August 2 po ito, mga kababayan. August 2 po tumakas. No? Ayan na ka, mga kababayan. Ma'am Lydia, ayan. O ito po, mga kababayan. No, basahin natin ang articles, no? Articles of pagtakbo. Mamimin. Ayan, may galab shoutout Mamimin. Ayan, ito po mga kababayan mula po sa Philippine Star. Ayan na, Philippine Star po ito mga kababayan. No, na kung saan nakasaad po diyan sa Philippine Star ay ang pagtakas. O ito, basahin natin. Legarda Libeste departed the country. Naku po, patay. Communicate with Salde and ask for help. Siguro, di ba? Ito mga kababayan, 3 hours ago lang po ito, post ng Philippine Star na kung saan nakalagay Legarda Libeste departed the country. Just in, Senator Loren Legarda and Batangas 1st District Representative Leandro Libeste departed the country in separate flights. So lumabas ng bansa, tumakas, tumakbo, umiskapo o kung ano pa. Nagora bells. Run, Loren, run. Ayan, separate flights last August 2, 2026. Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval confirmed both had no derogatory records at the time of departure. So Senator Loren Legarda and Batangas 1st District Leandro Libeste parihong lumabas ng bansa noong August 2 at magkahiwalaing bansa ang kanilang pupuntahan. Nako po, mga kababayan. Oh my God. So pakinggan natin mga kababayan ang balita at reaction po ng ng mga personalidad katulad ng ombudsman. Ito po. Na umano ng bansa si Batangas Representative Leandro Libeste. Wait lang ha mga kababayan. Gustong makausap ng NBIC. Ayan, ito buksan natin. Wait lang ha mga kababayan kasi nga nagloloko yung ating internet. Ayan. So, pasok. Leandro Libeste. Ayan po tayo dito. Patay. Ayan. Loading. Nalabas na umano ng bansa si Batangas Representative Leandro Libeste. Gustong makausap ng NBIC Libeste kaugnay sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. No-show si Batangas 1st District Representative Leandro Libeste sa subpina ng NBI National Capital Region, kaugnay sa gugulong na investigasyon. So alam nyo mga kababayan, yan yung sabi na no one, wala daw makapagbagsak or no one put the good man down. Ano daw? No one, anong tawag doon mga kababayan? May kasabihan tayo eh. No one, put down the good man, no one put the good man down. May mga ganyan nakakahiya ang ginawa ng mag-ina. Siyang si Loren ang dating hinangsan siya, nilamon siya ng, Nilamon siya ng pera. Di ba? Eto mga kababayan, no show si Libeste kasi pinatawag po kasi ito mga kababayan ng NBI dahil po dito sa honey trap ni Recto kasi pinagplanuhan po kasi you cannot put a good man down. Ayan, no one put a good man down. Di ba? May mga ganyang usapin. Sabi daw yan ni Leandro Libeste. So ang sabi naman ni Attorney Melvin Matibag, wala namang ganun, di ba? Alam ko namang mabait siya at hindi siya sinungaling, at gentleman siya. Pero ang tanong, nasaan ngayon? Tumakbo na pa Hong Kong. Nako, Diyos ko mga kababayan. Alam kasi niya na walang Interpol sa Hong Kong eh. Kaya, alam nyo, you cannot put a good man down. Di ba? Yan yung sabi, cherry pink. Sabi ni, sabi ni Leandro Libeste. So, after 3 days absent si Loren. Simula yun ng mga kababayan, simula yan nung August 2. 7 na ngayon.
7 na ngayon. Tumakas na po sila. Umiska po na ang mag-inang Loren Legarda at Leandro Leviste. Nako, patay ka diya, mga kababayan. Continue. Sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Pero sa sulat na ipinadala ng kanyang kampo sa tanggapan, late po today, na-receive po natin yung letter from the lawyers of Congressman Leandro Leviste requesting for some pieces of documents na according to them na pwede nilang pag-aralan, asking for the nature of the case, nature of the investigation para rin ma-appraise sila for them to intelligently answer our interview. Pag-uusapan po ng team namin yan kung anong magiging sagot dyan. Pero in the meantime, hindi po natin pinagbigyan. tinanggihan din ng NBI ang kaparehong hiling ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Jing Paras. Una na nilang hiniling ang ilang dokumentong may kaugnayan sa kaso, kabilang na ang sworn affidavit ng naarestong umano'y bugaw at ang iba pang mga ebidensya na hawak daw ng NBI. Mayroon po tayong batas dyan na talagang pagka ang isang dokumento ay subject po ng present investigation o current investigation, hindi po pwedeng i-share yan. Kasi mako-compromise yung investigation plus yung mga persons or personalities involved baka makompromise din. Bagaman hindi humiling ng resetting si Leviste, bibigyan pa rin daw ito ng pagkakataon na humarap sa mga investigador. Wala po tayong inaakusahan pa ng kung anong pagkakamali. Di ba tama ang sabi ni Ma'am Cherry Pink, no, 54. So wala kung malinis ka, hindi ka dapat tumakas because we know are in the right place. But why? Di ba? Bakit kasi tatakas? Alam niyo sa totoo lang kung walang ginawang kasalanan itong si Loren Legarda at saka itong anak niyang si Leandro Leviste, bakit tatakas? Actually, mga kababayan, si Loren kasi nadawit dito sa maleta na kung saan naman ay itong mga maleta boys ay umatras na nga din, binawi na ang kanilang mga kwentong barbero. Sabi nga ni Trillanes, darating yung araw na susuko at susurrender din yung mga yan. So ngayon mga kababayan, ang issue lang talaga dito ni Loren Legarda ay yung 10 billion, 10 billion na solar, prangkesa ng solar na ang sabi nga ni Atienza, Lito Atienza na dating mayor at dating congressman Lito Atienza ay minikos-mikos ni Loren Legarda at inalok pa nga daw siya ito ng 10 million pondo para pumayag at pumirma lang. So ibig sabihin yung mga pumirma na kongresista nabigyan. Kasi 15 po sila, 15 kongresista ang kailangan pumirma para makuha ni Leandro itong prangkesa sa solar. So ibig sabihin yung 14 na pumirma maliban kay Atienza ay nakatanggap. Na patay tayo dyan. Kasi actually mga kababayan, maimbestigahan isa-isa talaga to. Nasa listahan pa naman mga kababayan kung sino-sinong kongresista yung mga pumirma. Ngayon mga kababayan, kung mahuli si Loren dito, makulong. Imposibleng hindi mangdamay ito. Imposible namang hindi tatanungin, hindi imbestigahan. Kung magkano ang mga proyekto na nakuha nito mga congressman na pumirma para mabigyan ng prangkisa ng solar itong si Leandro Leviste. Na patay tayo dyan mga kababayan. Ditong kay Loren medyo mabigat-bigat ito mga kababayan, yung sa solar, Kasi biruin nyo, 1 million lang yung puhunan, pinalitan yung papel, ginawang 1 billion ni Loren. Tapos nangako ba si Loren kasi siya daw ang chairman ng appropriation ng budget appropriation, so siya daw yung pipirma. So sa mga gusto po na magkaroon ng pondo, bibigyan ko kayo, sabing ganon. Hala ka. Diyos mio Marimar, patay tayo dyan, mga kababayan. At yung ito naman, itong anak niya, maraming kakaharaping kaso itong si Leandro. Una, yung multa niyang 24 billion. Pag hindi niya maibigay yun, kaso kulong siya dito. Pangalawa, itong 10 billion sa solar. Tas pangatlo, ito nga, yung honey trap ni Recto na inamin ni Jing Paras na si Leandro daw ang magpupundo na para siraan ang mga miyembro ng gabinete ni BBM at sabihing nambabae, nagdudroga, ganyan, itatrap nila.
So marami, tatlo. Yung 24 billion na multa, yung 10 billion na solar na Kemerut Keming Mikos-Mikos, at yung itong honey trap ni Recto. So marami mga kababayan, no? Continue. Diyos ko po, makukulong talaga yan. Ito. Krimeno, just to invite them to explain their side. Due process, that's the principle of due process eh. Kagaya ng ibinigay nilang petsa kay Paras, pareho raw ipagpapaliban ang pagdalo ng dalawa na mula August 6 ay ginawa ng August 11. At kung hindi man sisipot sina Leviste at Paras, magpapatuloy pa rin daw ang investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, nitong linggo pa nakalabas ng bansa si Congressman Leviste. Nakita raw si Leviste ng airport personnel sa NAIA Terminal 3 gabi ng August 1. Siya'y lumipad umano pa Hong Kong madaling araw ng August 2. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. So alam nyo na mga kababayan, lumipad ng Hong Kong madaling araw. Sinadya ng lumipad ng madaling araw kasi walang masyadong tao. Napatay tayo dyan mga kababayan. Ayan na nga ang sinasabi natin na run, Promil, run, Lauren, run, Promerla. Takbo, Leandro, takbo, Lauren, takbo, Leandro. Napatay tayo dyan mga kababayan. So ito, pakinggan natin mga kababayan, no, ito nga ang plano, no. Actually mga kababayan, magigipit talaga si Leandro dito. Ito po yung plano na gagawin kay Ralph Recto, at not only for Ralph Recto mga kababayan, marami pang ibang gabinete na kailangan nilang itrap, 'di ba? Oo. Nasa North Point daw si Ma'am Cherry Pink. Di natin alam ma'am kung anong hotel yan. So ito mga kababayan, pakinggan natin. District Representative Leandro Leviste na naka-schedule kahapon. Ito ay may kaugnayan sa umunoy tangkang honey trap at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto, kung saan isa si Representative Leviste sa itinuturong may pakana umano nito. Imbes na dumalo ng personal, nagpadala ang kampo ng mambabatas ng sulat sa NBI-NCR at humihiling na makahingi ng kopya ng ginawang investigasyon sa kaso. Subalit hindi ito pinagbigyan ng NBI. Mayroon po tayong batas dyan na talagang pagka ang isang dokumento ay subject po ng present investigation o current investigation, hindi po pwedeng i-share yan. Kasi makukompromise yung investigation. Plus yung mga persons or personalities involved, baka makompromise din. Samantala, nauna nang sumulat ang abogado ni former Presidential Advisor on Political Affairs Secretary Jing Paras para hilingin na i-reschedule sa susunod na linggo ang appearance nito sa NBI. At upang personal na makatugon ang dalawa sa patawag ng NBI, inireset ang kanilang schedule ng pagharap sa tanggapan sa darating na August 11. Paglilinaw ng NBI, parte lamang ng due process ang pagpapatawag kina Congressman Leviste at Paras. For every investigation, kung may mabanggit yung mga witnesses, this is part of due process di ba? Due process, ibig sabihin, yung mga taong na-mention, they deserve to explain their side. Doon lang po tayo, due process lang. Wala po tayong inaakusahan pa ng kung anong pagkakamali o krimen o ano. Just to invite them to explain their side. Due process, that's the principle of due process Samantala, Kaya nga, yun nga Ma'am Rosana Ragudo, kumbaga, wala pa naman silang wala pa naman silang kaso. Pero ang problema kasi diyan, dapat ito kasi yung mali ng batas ng Pilipinas ng gobyerno ng Pilipinas. Dapat kasi kapag ganyan, may mga issue, may mga investigasyon na gagawin or di kaya may mga kasong paparating, hindi na dapat payagang bumiyahe. 'Di ba? Hindi na dapat nila payagang makalabas. Tignan niyo si Romualdez, 'di ba? Hindi pinalabas ni Boying. Bakit ito ngayon hinahayaan ni Boying na lumabas? 'Di ba? Kung naalala ninyo mga kababayan, nung iimbestigahan at inirekomenda ni Boying ang kaso ng mag-inang Leandro at Lauren Ligarda, 'di ba? Wala man siyang na hold departure order or di kaya
'di ba, precautionary whole departure order. Walang ganon ginawa si Boying. Pero yung kay Romualdez, pupunta lang ng Singapore, nagpaalam pa ng ayos, hindi pinayagan. 'Di ba? Tapos ending ngayon, yung kaso ni Romualdez ay mukhang mabubura pa dahil umatras na itong mga witness na Eten Malita Boys na patay tayo diyan. Ito. Sinabi ni alias Ken, ang itinuturong manager ng mga babaeng ipapain umano kay Executive Secretary Ralph Recto na planado umano ang pagtatangka para maging biktima ito ng character assassination sa pamamagitan ng honey trap. Hindi ko nga tinitake it na seryoso to kasi unang-una, ang laki ng taong ika-characterize mo. Pangalawa, anong ilalatag natin dito? At sino-sino yung mga girls na kailangan mag-play doon sa plano na gano'n. Kailangan magaling. Kaya yung senaryo, na meron namang script, meron namang ituturo, na ito yung gagawin, ito yung ganito. Ayon pa kay alias Ken, pinito manong sinisiraan sa kanya ni Para si E.S. Recto upang makumbinsi siya na tumulong para i-character assassination ang opisyal. Ang ganda naman ng proceeding niya kasi alam mo ba itong natin, yung executive secretary natin, alam natin na taxpayer ka rin, alam mo na ang tax natin, ang lalaki, napupunta lang sa ganito, sa ganyan, sobrang laki na ng mga taxes natin, kinukurap na tayo and everything. Meron kaming pinaplano na gano'n. Yun nga, bubulgar lang natin yung pagkababayaro niya. Mayroon din umanong inihandang dalawang abogado sina Paras sakaling may kaharapin na legal na usapin sa kanilang binabalak na ipagawa sa kanya. Kailangan siguro may lawyer kasi para mas safety yung mga statement saka yung mga story na kailangan gampanan. Humingi naman ng paumanhin si alias Ken kay Executive Secretary Recto at iginiit na biktima lamang rin umano siya sa nangyari. Yes, I'm sorry at nabiktima lang po ako dahil nagmukha akong pera. Sorry po. Yun lang po. Sana magit kita soon at pag-sorry ako ng personal sa'yo. Ang message ko kay Jing Paras, pinahamak mo ang buhay ko. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Patay tayo diyan. Nagsalita na yung bugaw na yan ang problema ngayon. Yung bugaw kumanta. Nilaglag kung sino ang nag-alok si Jing Paras at ang magpupondo daw si Leandro. Na patay tayo diyan mga kababayan. So alam nyo na takas pa more. Eto, pakinggan natin mga kababayan yung reaksyon ni Boying sa pagtakas ng mag-inang Leandro at Loren Ligarda. Pakinggan natin madali lang naman yan. Magandang hapon po, Grant Hilario from Bombo Radio. Sir, on other cases po, kumusta po yung investigation sa kaso naman yung sa energy kay Congressman Leviste and Senator Ligarda? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung investigation namin. How about sir, napabalita po na kinumpirma ng NBI na nakaalis na po si Senator Ligarda at si Representative Leviste? Yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yun. Okay, sir. Babalik yun. Naniniwala kami babalik. Thank you, sir. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? Bias talaga si Boying, mga kababayan. Nababayasan talaga ako. So, bakit pinapayagan niyang makalabas? Ang sabi, yan ba tatakasan nila? I'm sure babalik yan. Ba't alam niyang babalik? So, ibig sabihin nagpapaalam. So gusto ba nila umuwi ng nakaposas? Pero tingnan nyo mga kababayan, si Martin Romualdez, nagpaalam na pumunta ng Singapore para magpagamot sa diabetes. Hindi niya pinayagan. Pero tingnan nyo, kampanting-kampante siya na hindi daw tatakasan ni Loren at ni Leandro. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, nararamdaman ko yung pagkabayas ni Boying. Sa totoo lang mga kababayan, nararamdaman ko yung pagkabayas. Ma'am Brenda, hello po sa iyo dyan, ma'am. Good afternoon, good evening, good morning po. 'Di ba? Wala na, mga kababayan. Sunod. Okay. Sir,
So, i-ano ko lang, sir, yung second question ko po. Asking confirmation lang po if indeed the Ombudsman filed 9 counts of graft against Congressman Noel Rivera of Tarlac. Yes, we did. Flood control cases Yes, po ba ito? conflict of interest. May kasamang flood control. So yun yung reaction mga kababayan ni Boying Rimulya dito sa paglabas or pagtakas ni Leandro at ni Lorin. Kampante siya, uuwi daw. Kampante siya na hindi daw tatakasan. So bakit niya alam? Bakit nung si Romualdez, kaganda-ganda naman ang ginawa, nagpapaalam pa, hindi niya pinayagan. Bakit ito nakalabas? Diba? Kasi ito mga kababayan, nakakapagtaka lang. Sa totoo lang, hindi ko ipagtanggol si Romualdez Wala akong pakialam sa kanya. Pero ganito po kasi yan, mga kababayan. Si Romualdez, wala pa pong kaso. Walang kaso si Romualdez hindi pa na-filean. So, bakit hindi pinayagan ni Boying na makalabas? Pero itong si Lorin Legarda at si Leandro Libeste, wala pa rin namang kaso. Ba't nakalabas? Diba? Ito klarong-klaro na merong solar na multa 24 billion. Billion ang pinag-usapan dito. 24 billion. Ba't hinahayaang lumabas? Si Romualdez wala pang kaso kasi ginagawa pa lang, bakit hindi pinayagan? Nakakapagtaka lang. Ito ba yung dahilan? Dahil idol ni Libiste si Boying? Ganun ba yan? Mahirap din kasi mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sa gabinete ni PBBM, kung lunupin yung buong Malacanang, 5 lang mamamatay dyan, the rest lulutang Puro plastic Diba? Nakakapagtaka lang, si Romualdez wala pang kaso Hanggang ngayon, wala pang kaso si Romualdez. Hindi niya pinayagang lumabas ang Singapore magpagamot ng diabetes. Pero si Lorin at si Leandro Libeste, nakalabas. Na alam naman natin na 24 billion yung kay Libeste at pinaghahanap ngayon ng NBI para humarap dito kay Ralph Recto. Bakit hinayaan ni Boying? Ombudsman, DOJ, ba't hindi kayo naglagay ng precautionary hold departure order dito sa mag-ina na to? At kay Romualdez, kung saan magpagamot, hindi nyo pinayagan. Parang kay Marcoleta lang yan Si Jinggoy Estrada, nakiusap na operahan yung tuhod kasi kailangang operahan, hindi nila pinayagan. Pero si Marcoleta, wala pang ang sakit, hindi nila pinayagang ilagay sa kulungan at ibiyahe papunta sa payatas na kulungan. Kailangan manatili sa hospital kasi inuobserbahan. Tandaan nyo observation lang yun. Walang sakit. Diba? Ganyan mga kababayan. Ganyan talaga. Kung ito hindi wag nilang masamain yung ating reaksyon. Kasi hindi naman tayo tanga na hindi makagets Si Romualdez at si Jinggoy nakiusap na magpagamot, hindi pinayagan. Pero si Marcoleta na walang sakit, aalamin pa lang kung anong sakit, hindi nila nilagay sa kulungan kasi hindi pwedeng ibiyahe kasi may sakit daw. Biruin niyo obserbahan pa lang may sakit na. Pero yung may sakit na magpagamot, ayaw payagan. Di ba? Nakakapagtaka lang. Nakakapagtaka. Di ba? Magkano kaya? Yun lang. Di ba, mga kababayan? Ito yung sunod. Like tayo, mga kababayan. Share. Subscribe. Ano daw? They don't ask anymore. They have secret. I don't know why BBM still trust Rimulya. And to Rimulya. Iwan ko ba dyan? Alam mo, ito kasing si PBBM minsan Pag nalapitan ko yung kurutin ko singit niya ni PBBM napakabait kasi. Iwan ko, ano kayang nakakain dyan ni PBBM ba't si Rimulya ang nilagay, hindi na lang si Abalos? Diba? Hindi na lang si Laila de Lima ang inilagay niya dyan. Kumbaga, si Laila de Lima, pwede naman maging ombudsman kasi dating DOJ secretary din yun. Diba? Take note Kung tutusin, kung ako pa pipiliin, si Boying, si de Lima, mas si de Lima ang pipiliin ko. Bakit? Si de Lima kasi may napatunayan si Boying kasi puro press-con. Yung kapatid, ganun din, puro press-con. Wala nangyayari, mga kababayan.